Magandang araw sa inyo mga kamaster. Sa video ito, ituturo ko po sa inyo ang tatlong kakayahan na dapat matutunan ng isang electrician para mapabilang siya sa isang magaling na industrial electrician technician. Ngayon master, bago po ako magpapatuloy, shoutout ko po yung mga laging sumuporta sa atin kay Rolly Bama, kay Diting Diserdo, at saka kay Michael Diserdo, kay Sir Ayag, saka kay Sir Arnel. Sila po ang lagi-lagi pong tumatangkilik sa ating channel dahil mapupulutan po ng aral. At saka sa iba naman po na hindi ko na banggit, shout out po sa inyong lahat. At salamat din po sa suporta nitong channel na to na i-spread po natin para mapulutan din po, makakatulong din po tayo sa iba na nangangailangan ng kunting kaalaman, ma-share natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito master, please paki-subscribe and i-hit ang notification bell para updated ka sa sunod pang mga video natin na mapupulutan ng aral. At saka master, huwag mo nang kalimutan din, paki-share din po itong video na to kaya paano makakatulong din po tayo sa iba na nangangailangan din po ng kunting kaalaman na magagamit rin po sa hinaharap. Kaya ang payo ko sa master, huwag mo na patagal, i-subscribe ko na. Huwag na natin patagalin master, ituturo ko naman sa inyo ang unang kakayahan na dapat matutunan ng isang electrician para siya ay magaling na industrial electrician technician. Una ay kailangan matuto siyang gumawa ng control. Kailangan tutunan po niya yung motor control. Ano po yung mga motor control? Ang una master ay stop start, pangalawa forward reverse, pangatlo Y delta. Ngayon master, kung marunong na kayo sa control at saka kung hindi pa ninyo kabisado ang control master, dito sa channel na ito master, dito nyo matutunan ang pasikot-sikot kung paano gagawin ang motor control. Ngayon master, ang turo ko kasi dito ay pa isa-isa, one by step. Ngayon, actual ang theory. Kaya madali nyo sa channel na ito master, madali nyo matutunan kung paano matutunan yung motor control. Ang pangalawang kakayahan master na dapat nyo matutunan ay kailangan matuto kayong mag-rewind. Kasi po, pag marunong kayo sa rewind at saka marunong kayo sa control pa lang, pag alam nyo na ang control, ano yung kinokontrol niya? Kung hindi motor. Ngayon, kung alam nyo rin yung loob ng motor, wala nang problema. Hindi na kayo mahirapan. Kasi base sa experience ko master, nung ako'y may mga kasamahan pa mga electrician, nung kapanahunan ko rin po na ako'y nagiging electrician, nung hindi pa ako marunong mag-rewind, nahirapan din po ako kung paano ititrace yung motor kasi hindi ko po alam yung loob ng motor. Kaya nga, ang pinakamagandang combination master ay control and rewind. Yun yung pinakamaganda master. Kasi saklaw na siya eh. Kayang-kaya mo na siyang paikot-ikutin, alam mo na kung saan siya kasi kaya mo na siyang baguhin ang motor, kaya mo siyang i-repair. Ngayon pagdating sa control, wala ka rin naman problema. Kaya yun ang pinakamagandang combination master, motor control and rewind. Ang pangatlo master na dapat nyo matutunan, alam kong alam nyo na rin to kasi tayo yung mga electrician, kailangan marunong kayo mag-tester. Sa lahat ng mga electrician master, ang pinaka importante sa electrician ay kailangan marunong siya mag-tester. Ngayon, kung may kakayahan na po kayo master na marunong mag-tester, isa na rin po kayo, pero kailangan matutunan nyo pa rin yung pagre-rewind at control para kahit papano, madali nyo lang matrace. Laging tandaan nyo master, kailangan alamin nyo ang tester, ang pasikot-sikot ng tester kung paano siya gamitin. Kasi napaka-importante po sa isang electrician na marunong mag-tester. Ngayon master, nabanggit ko na yung tatlong kakayahan na dapat matutunan sa isang electrician. Ngayon po, ang tanong, magaling ka na bang electrician? Sa akin master, hindi pa. Dahil marunong ka sa tatlong kakayahan, wala ka namang katangian. Ngayon master, yung combination, kailangan may katangian ka. Ano-ano po yung mga katangian? Una, kailangan kunin mo ang impormasyon. Ngayon master, bilang isang technician sa isang company o sa ibang mga pag ikaw ang technician master, matik yan, problema ang ihatid sa iyo. Tulad sa mga machine. Ngayon, bago ka mag-troubleshoot ng machine master, ang iano ko sa iyo, kailangan
kuhanin mo muna yung impormasyon. Kuhanin mo muna yung impormasyon kung ano ang nangyari sa makina. Para doon pa lang sa impormasyon na yon, magkakaroon ka ng ideya. Ngayon, master, ang pangalawa, kailangan i-analyze mo ang problema. Pag nakuha mo na yung impormasyon, master, i-analyze mo yung problema. I-analyze mo kung ano ang dahilan. Sample, master. I-sample ko to. Sample lang to, master. Pag may problema, hindi kumana yung motor. Ngayon, i-analyze mo, bakit hindi nagana? Anong problema? Baka sa control. Baka sa motor. Ngayon, may ideya ka na. Control, motor. Ngayon, ang pangatlo, master, na dapat may katangian yung isang magaling na electrician ay target to the point. I-target mo, master, kung ano ang problema. Halimbawa, pagpalagay natin, hindi gumana yung motor niya. Ngayon, ang target mo kaagad, motor. Ngayon, anong dahilan bakit hindi siya gumana ang motor? May posibilidad sa control. May posibilidad sa push button. May posibilidad na walang power. Ngayon, master, na-target mo na. Huwag ka nang lumayo, master. Target to the point. Kaagad ang dapat maano. Huwag ka nang lumayo. Master, yung pang-apat. Ang pang-apat po na katangian ng isang magaling na electrician. Bago mo i-check yung mga control, master, mga motor, ang una mong i-check, master, ay ang tester. Lagi mong tandaan to, master. Tester muna ang i-check mo. Kasi pag once na sumablay yung tester mo, lahat na chine-check mo, supply na po yun. Kaya, kailangan aware po kayo na i-check yung tester, kung may continuity ba, kung okay yung ginagamit yung tester. Kaya yan lang lagi yung tandaan, master. Ngayon, yung limang katangian na dapat matutunan na isang magaling na electrician ay i-check mo yung materials na gagamitin, master. Sample. Kung chine-check mo na, master, ang problema contactor, i-check mo yung contactor mo kung okay ba. Kung may coil ba, may continuity ba sa coil, overload, yan, i-check mo. Lagi mong tandaan, master, mapabago man o mapaluma, bago mo ikabit sa machine, master, laging i-check mo yung mga materials na magagamitin mo. Yun lang, master. Yun lang ang limang katangian na dapat din matutunan sa isang magaling na electrician. Ngayon, master, bago ako magtapos, paalala ko lang sa inyo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa sunod pang mga video natin na mapupulutan ng aral at saka makakatulong din po tayo sa iba. Paki-spread na rin po sa video natin kahit paano magkaroon ng ideya yung iba sa mga, kasi mas masarap sa atin, master, na makatulong tayo sa iba. Hindi na natin isasarili yung kaalaman natin dahil tayo ay nagmula sa wala. Kaya tulungan din natin yung iba na kulang sa kaalaman para kahit paano lahat happy.